Bago matapos ang taon, pag-usapan natin ang mga best villains of the year. Ito yung mga tumatak sa akin bilang mga pinakamasama at pinakamagaling nga sa pagiging kalaban sa isang movie or series. Alam mo yun, dedicated lang sila maging masama and manggulo nga doon sa mga bida. Unahin na natin si Vecna from Stranger Things na sobrang hilig sa mga bata. Kaya rito kay Chris Hansen kung ongoing pa yung show niya. Hindi ko pa napapanood yung last few episodes ng Stranger Things so hindi ko pa nga alam kung natalo ba siya. Pero for sure, malalakas yung plot armor ng mga bida kaya egol talaga si Vecna. Next si Colonel Lockjaw sa One Battle After Another na isang villain na you love to hate talaga. Sobrang irorot mo na matalo siya kasi nga nakakabwisit lang talaga siya na malalaman nga natin kung bakit niya ginagawa yung ginagawa niya. Tatawa ako doon sa scene niya dito sa simbahan na sobrang defensive niya na ayaw niyang mapagkamalan nga siyang gay. Nakakatawa yun considering yung personality nga niya. Next si Colonel Miles Quaritch sa Avatar na sobrang dedicated niyang makapaghiganti. Isipin mo yun nategi na siya lahat-lahat tapos paghihiganti pa rin yun nasa isip niya imbis na magbagong buhay. Literal na bawat ending ng Avatar 1, Avatar 2, Avatar 3, lagi lang sila nag-one-on-one ni Jake Sully. Kung kalaban ka tapos hindi ka ganito ka-eager maghiganti, then wag na lang. Next si Victor Frankenstein from Frankenstein na sobrang sama din ng tao na to. Isipin mo yun pinakitaan niya ng araw yung anak niya, tapos tinago ba naman niya sa ilalim ng bahay niya? Ano yan? Termite gang? Awa talaga ako kay Frankenstein dito kasi isipin mo yun, hindi nga siya binigyan ng maayos na pangalan, kinadena nga siya, tapos sinubukan pa siyang itegi ng sarili niyang tatay. Kung ako siguro si Frankenstein dito, binato ko na agad sa yelo itong si Victor Next si Lex Luthor sa Superman na sobrang gigil na gigil kay Superman. 1A! Kala mo naglalaro lang ng Tekken habang kinakalaban si Superman Tapos, ninakaw pa niya yung aso ni Superman. Ito ko naman sa inyo, kung magiging kalaban ka na lang din, galingan mo, and dapat giyang na giyang ka talagang gumante. Next, si McCoy sa Salvage Land. Tatawa ako dito kay McCoy kasi halos lahat ng scenes niya, hindi nawawala sa dialogue niya yung word na Salvage Land. Amin lang tong Salvage Land. Hindi nyo makukuha yung Salvage Land. Andito tayo sa Salvage Land. Tawang-tawa din talaga ako sa role niya dito na sabog and giyang na giyang nga din talaga. Next si Remick from Sinners na saan ka makakakita ng vampira na naisipan pang magpasayawan sa mga ginawa nga niyang mga vampira. Sobrang charismatic na kalaban din talaga niya and may engganyo ka din talagang maging vampire. Next si Aunt Gladys sa Weapons na mahilig din sa mga bata na parang si Vecna nga. Alam mo kung ano yung nakakatakot kay Aunt Gladys? Bigla na lang siyang nag-appear tapos biglang nanguha ng mga bata para nga bumata din siya. Dapat pumunta na lang siya kay Belo Mas mahal, pero parang mas madali yun kaysa manguha ng mga bata. Napanood nyo na to, paniguradong matatakot din talaga kayo kay Aunt Gladys. Kaya doon sa dulo nung hinahabol siya, tawang-tawa rin ako Next si The Void or Sentry sa Thunderbolts na honestly, hindi ko na masyadong maalala yung kwento nito. Pero ang naaalala ko, malakas siya kasi nga, di ba ginagawa niyang anino yung mga tao? Magaling din siyang villain kasi natalo niya yung Thunderbolts nang hindi man lang siya pinagpapawisan Si Pennywise sa Eat Welcome to Derry na hindi ko pa to napapanood pero since napanood ko na yung 1 and 2, for sure, madami din siyang ginawang mga kabalastogan dito. Next yung mga kalaban sa The Strangers na hindi ko nagustuhan yung movie na to pero nakakatakot pa rin silang villain kasi nga somehow, para silang si Michael Myers Nagte-teleport ba naman? Yung tipong kahit saan magpunta yung bida, somehow, nahahabol nila. Ano yan, may AirTag? Next si Josh sa Companion na kahit sabihin mong robot lang yung babae dito, napakasama pa rin yung boyfriend Parang ano lang yan kung paano mo itrato yung isang hayop or yung mga robot nga na naglalakad nga sa mga malls, most likely, ganyan din yung trato mo sa mga taong walang kalaban-laban. Kaya yung nangyari sa kanya sa dulo, deserve na deserve din talaga niya. Next si Jake Cuenca sa Delivery Rider na wala lang, magaling lang talagang gumanap na kalaban si Jake Cuenca Natawa lang ako sa ending nito na nag-alam Martha moment siya na parang Batman vs Superman tapos biglaan lang siyang naglaho na parang si Spider-Man sa Infinity War. Okay, second to the last na humabol pa yung character na Rico Blanco sa Manila's Finest. Gulat na gulat talaga ako sa performance sa Rico Blanco dito na nasanay lang siguro ako sa kanya na pagiging tahimik na parang shy type na singer tapos kaya pala niyang umacting. Hindi lang acting pang villain na acting na yung tawa pa lang niya nakakainis na Kay pinakahuli, yung Major sa The Long Walk na hindi ko pa rin napapanood pero kayo bang mga nakapanood? Magaling ba siyang villain or hindi? So yun lang naman yung mga nagustuhan kong kalaban this year and next year, tignan natin kung sino yung mga bagong kalaban darating. Yun lang. Thank you.